May papakita ako sa inyong malupit. Nakikita nyo ba yan? Kadiri guys, so parang Biscoff, di ba? Wala steak. Grabe, buong buo na siya oh. Para siyang etchas, di ba? Ayan yung dahilan kung bakit ako nag-overheat at ngayon, umorder na ako ng aluminum radiator. Kaya yun, habang iniintay natin, magde-drain na lang muna ako at lilinisin ko yung tubig niya. Gagamit ako ng chemical guys. Ito yung gagamitin ko. Ito, pang flush ng radiator. Grabe, buong buo na siya oh. May putik na dun sa radiator ko. Tubig ripon na lang muna yung gagamitin ko. At dito guys, tatanggalin na natin yung drain plug nitong radiator. Hayaan ko lang nakabukas yung hose habang nakakabit siya dito at ipapastart natin yung makina. So, medyo maaga pa naman guys. Kaka 6 o'clock pa lang at considerable pa yung ganong oras para magpa-idle tayo at onting bomba lang, di ba? Para at least umikot yung tubig. Kaya, ayun, gagawin na natin habang medyo maaga pa. Naalala ko nga pala, meron ako dito pang bleed ng tubig. May nangingitlog na manok. Ito. For small car, water volume below 10 liters, use a full can of this product. Kailangan daw ay maran siya up to 20 minutes. Kapag sobrang lala daw nung kondisyon nung radiator, tulad na nangyari dito, pwede daw ako mag-above 20 minutes na naka-idle siya. Kaya gagawin ko siguro 30 minutes akong hingi ng pasensya sa mga kapitbahay. Tulad nga ng mga nagka-comment dyan, shout out baby. Gising pa siya, naririnig ko siya. Kakain pa siya ng dinner, sabi niya sa akin. Sana maging effective, sana malutasan, at sana ma-cleanse talaga yung buong water system nito. Ay, nako, sana talaga guys. Ito lang siya. Nasa sa inyo na to kung gagayahin nyo ako or gagawin nyo rin itong ginamit kong product. Di pa talaga kasi ako sigurado sa product na to. Kaya dito natin malalaman, hintayin nyo na lang muna yung magiging result ko after 1 month or 2 months na ano man mangyari sa akin, magre-review tayo. Papakita ko rin sa inyo agad. Ayun, disclaimer lang guys. Kung gagayahin nyo ako, mag-research din kayo. At sira pa din yung tachometer ko, kaya once na umayos na yung water system nito ni Chow, daling ko na ulit siya kay Kuya John at papagawa ko para naman hindi awkward na nasa 180 na yung takbo ko tapos ganun pa rin yung tachometer ko. Diba? Maganda. Yung sagad yung speedometer, sagad din yung tachometer. Diba? Diba? 30 minutes. O, bumubula-bula na siya. Parang acid data to eh, no? Kasi ang goal niya, matanggal yung kalawang. So ito, binalikan ko siya after 18 minutes. At ito na yung nangyayari sa kanya. Parang sinasapian na oh. Tapos tumatalsik-talsik na siya. Bakit ganon? High pressured ba siya? Oh. Hindi naman mataas yung temp. Pero bakit high pressured siya oh? Aray! Init! Ba't ganun? Tigil ko na nga muna. Ba't ganun? Hindi naman nangyayari to sa corona ko. Nakakapagtaka lang guys kasi nangyari yon. Hindi ko inaasahan. I recommend din na bumili kayo ng ganito. Crawler. Sa pagkakalikot ko ngayon, hindi nagalaw yung condenser fan na dapat gagalaw siya katulad nung dito sa kabila. Ito yung fan number 1, ito yung condenser fan. Diba? Nakarekta kasi sila both. So, nag-diagnose ako ng relay. May mahabang wire ako dito na nirekta dun sa battery at gumagana naman yung condenser fan. Which, ibig sabihin, working pa yung condenser fan. At problema ko na lang ngayon, yung wirings. Dito, nabasa ko sa diagram nitong fuse box. Meron palang fuse ng radiator at condenser fan. Kita nyo, diba? 230 ampere. Sa nakita ko, na-train ako. Kita nyo, mukhang, diba, tunaw. Ito na yung aking suspecha dito. Siyempre, kaya yan natunaw, ibig sabihin, uminit or nag-short. Ito, bubunutin ko at napakatigas. Baka maiwan yung ngipin nito. Ayan na, lutong. Grabe, dumikit na. Buti hindi nasunog buong kotse. Ayan na nga ba, naiwan na. Kita nyo. Sunog na sunog. Ang lalim mo kaya pala hindi mabunot. Bukod sa talagang barado na siya,
Pero nung nag-flash kasi ako at gumamit nung parang chemical, yung acid ata yun, nawala yung kalawang niya. Effective. Ayun oh, nawala yung kalawang. Kung gagamit kayo noon, kailangan i-flash nyo lang din ng maigi kasi baka magkaroon siya ng ano daw eh. May negative effect din siya kapag naiwan dun yung chemical sa loob. Baka mag-cause din siya ng corrosion. Ito, si Siken. Hindi pa rin siya nangingitlog ata or baka nangingitlog na, naglilimlim na. Ito, yung kailangan ko kunin. Yun, parang nabunutan ng tinik. Ginagawa mo. Eto, tatry natin. Gagamitin ko yung fuse nitong isang radiator fan. Magda-diagnose lang tayo. Dapat condenser fan na yung gumagana dito. And positive! Okay, guys! Ha! Ha! Nakuha natin. Ito yan. It's working na oh, di ba? Alam niyo yung pinaka nakakatawang part pa dito. Nagkaroon tayo ng instant upgrade kasi napabili ako ng aluminum rod na ang akala ko, di ba? Akala natin dahil sa sobrang daming kalawang na rin, bumili ako ng aluminum rod. Nag-shortcut tayo ng pagda-diagnose di ba? Ayun yung problema sa mga bili agad ng bili ng pyesa. Kaya ayun, iniintay na lang natin at expecting na dadating daw siya this week. Ngayong araw maglilinis ako ng garahe ko kasi naalala ko yung nag-comment sa akin dati na napagkamalang shop to na napakadumi daw. Kaya ngayong holiday, ayun ang gagawin natin. Plus, eto na dumating na, kompleto na yung kits ko, yung mga kailangan kong gamitin para sa water system nitong MR2. At ayan, ang dami nating papalitan. Dumating na yung mga hose, yung aluminum radiator, tapos yung nabili kong thermostat sa Banawe, tapos 1 galon ng peak coolant. Kompleto na sila. Linisin ko muna na to at maggagawa na tayo dito kay Chow. At meron pa pala, yung si Ultra na yan, tatanggalin ko na sa kanya at ililipat ko na ulit, ibabalik ko na kay Remy. Yung RG1 naman na yon ay mapapapunta na dito kay Chow. Sana magawa natin ngayong araw. Nakikita nyo ba yung mga kalat na yan? Ang daming kalat eh. Tulad nitong twin pot na big brakes, itong Gredin na big brakes. Ano pa ba mga kalat dito? Ayan, mga jack stands. Ayan yung mga lilinisin natin, mga kalat. Ito, may TRD strut bar pa. Original. Hindi ko nakakabit kasi ang laki ng problema ko kay Brin. Nung binili ko to, I found out na piki pala yung strut tower ni Brin. Kaya yun yung dahilan. Ito kasi fixed to eh. Hindi to yung katulad ng generic na strut bar na na-adjust, merong thread. Ayun, nandyan lang, nakalawang na. Isa sa mga lilinisin nating mga kalat. Tapos, ito, may pinapahinog na saging yung tatay ko kasi meron planta dito na saging. Naging ano yan, naging fence, natural fence dito sa garahe ko. Tapos, mga mags, sunroof, di ba? Ito, hindi na siya gumagana. Which originally, ito dapat nyo ikakabit ko dito kay Remy nung nagpaparepaint ako. At nung tires namin yung motor, hindi siya gumana. Kaya napilitan na akong bumili ng isa pang set, which yung nabili ko, isang roof cut na mismo siya from Toyota Altis na imported daw from US pa. Tapos, ito, original EK na railings para dun sa Recaro ko na nakabit ngayon kay Remy. Kasi hindi siya fit eh. Ayoko na may modify kasi pag naisip ako ibenta yung Recaro niya, shoot na shoot yan para sa mga EK nating kaibigan. Diba, Billy? Ayun lang, linisin ko lang to. So, mabilis lang. Bago tayo mag-start dito. Ito pa pala isa guys, sobrang nalimutan ko na to. Ito yung trunk tray, original para sa Corona na hindi ko alam kung meron tong kapatid pa dito or kaparehas. Hindi ko siya malagay ngayon kay Remy kasi meron tayong air suspension na nakapatong sa trunk yung tangke ng air suspension. Kaya ayan, no choice ako kundi itago na lang siya or hindi ko gamitin. Hindi ko naman mapabigay or hindi ko naman mabenta kasi nga yung value nito, kasi nasa pagkakaalam ko, hindi ako nagkakamali. Ito, may binili nga pala akong bench vise. Hindi ko pa siya makabit kasi wala pa akong naiisip na pwesto kung saan siya ikakabit. Dapat kasi sa concrete siya or yung table mo na fix. Nakatambak lang pala siya dito. Meron pa pala ako ditong ARP-like na stud bolts. 3 inches yun, no? 75mm. Balak ko sana ito ilagay kay Remy kasabay nung RG1. Kaso, nagka-problema ako dun sa hub spacer ko na hindi kasi pumapasok yung dulo na to. Kaya kailangan pa sana siyang tabasin at tinamad na ako. Kaya, ayan, natenga na. Hanggang sa nalimutan.
check, saktong 4 o'clock na at di pa tayo nakakapaggawa dito kay Chow. Wala pa ako nakakaligot kahit yung pagpapalit ng gulong, hindi ko pa nagagawa. Naubos yung oras natin dito sa paglilinis kasi ang dami kong nilipat na plywood at doon ko siya nilipat. Ayun, di ba? Sobrang luwag na. Halos nasa 1.5 meters pala yung ano ko dito, gap. Kaya ang laki na ng space natin dito para magkalikot or pwede pa tayo maglagay ng table. Ngayon naman, hahabulin natin yung araw at subukan nating maangat lang to. Ma-jackstand lang. Tapos tanggalin ko lang yung mga wheels nito ni Chow para preparation na rin at ma-jackstand ko na siya ng 4. Nakalagay na yung 4 na jack stand at kita nyo yung gulong niya. 'Di ba? Laylay na laylay kasi nakaputol spring lang yan ngayon. Tapos, hindi ko sure kung busted pa yung mga shocks nan kasi kita nyo 'di ba may mga oil. Eto lalo na tong harap. Sigurado ako na ano na to, busted na kasi as in tumatalbog na to. Kaya kawawa tong si Ultra dito eh. Gawa ng pag nalubak sa SLEX tapos cruising speed. As in kaldag. Abangan nyo nga pala may binili ako ditong reaction coilovers na padating na daw. So siguro by the time na pinost ko to, dumating na yon. At ayun, ang good news para kay Chow kasi goodbye putol spring na siya, goodbye busted shocks. Hello, coilovers na. Ito yung lalagay kong coolant pick kasi pinakamura. Unboxing ng aluminum radiator para sa MR2 project. Ang ganda at ang gaan niya. Based sa nakikita ko, grabe yung pagka-TIG weld nyo. Aluminum to Stig. Oh, ang lupit. Hindi ko masabi kung may issue ba to o wala. Pero let's expect na wala kasi brand new siya. Wala nga pala tong rad cap sa ibabaw kasi nasa engine bay yung rad cap ng MR2. Ang linis! Excite to. At ngayon, gagawin natin yung kanyang radiator. Yung buong cooling system niya.